Kaugnay nga pa rin ang pagdukot sa Samal Island, makakapanayam na natin si Captain Alberto Caber, ang tagapagsalita ng Eastern Mindanao Command ng AFP. Magandang tanghali po, Captain Caber. Magandang tanghali po sa inyo, sa ating tagapakinig. Opo, kumusta po yung hot pursuit operation ngayon dito sa mga dumukot doon sa 3 foreigners at 1 Pinay sa Samal Island? Para sa kalaman ng lahat, patuloy pa rin po ang ginagawang search and rescue operations dito sa karagatan ng Eastern Mindanao. Na-alert po ang lahat ng AFP and PNP units at kahapon nabuo po ang Special Investigation Task Group Ocean View na pinamumunuan po ni Chief Superintendent Federico Dulay. Siya po ngayon ang nag-oversee ng situation at meron po tayong sa side ng AFP ang Task Force Ocean View na pinamumunuan ni Colonel Casiano Munilla. So patuloy po ang search and rescue operations. Captain Caber, yung natagpuan pong bangka, positibo po bang isa ito sa mga ginamit ng mga kidnappers? Wala pa po kaming natatanggap na report tungkol dyan. Ang PNP ay patuloy ang verification sa mga information. Kailangan pong ma-evaluate at masala yung mga information na kukuha mula sa mga sibilyan. May pinapalabas po kami mga CCTV footage na nangyaring pagdukot. Gaano po kahalaga itong mga footages na ito para po sa pursuit operation at pagkilala siguro dito sa mga salarin? Tama po. Isang key to the resolution of this case. Napakahalaga nun. Pwedeng makilala yung mga dumukot. More or less 11 yung armed men na pumunta doon sa Ocean View. Hawak po ng Philippine National Police at sila ay patuloy na nag-iimbestiga. So 11 po, kami mga nababanggit po kasi na umabot daw sila ng 20. So posible po ba na nasa karagatan yung ibang mga kasamahan at 11 lamang yung makikita sa CCTV footage? Mas maganda po kung ang Philippine National Police ang magbibigay ng pahayag tungkol dyan. Pagdating naman po sa seguridad, kasi we understand meron po palang malaking aktibidad na nangyayari doon sa mismong resort na yon. Kapag nangyayari po ito, hindi ho ba na SOP na humihingi sila ng karagdagang seguridad, kung hindi man sa PNP ay sa AFP kung may mga ganitong aktibidad. So hindi ho nakarating sa inyo na may malaking activity pala sa resort na yon? Patuloy po ang investigation ng kapulisan kung mayroon bang prior coordination sa mga units. Meron po tayong Task Force Samal na nagsusuporta sa Philippine National Police Samal. Inimbestigahan po kung ano yung posibleng pagkukulang. Ang mga resorts po ay meron din silang mga security guards. Opo. Sa ating pagkakaalam po, hindi ito yung unang pagkakataon na nag-attempt ang isang armadong grupo, particularly yung Abu Sayyaf dyan sa Samal Island. Kung hindi po ako nagkakamali, 2001 ay nag-attempt na rin po sila pero hindi sila nagtagumpay. So mula po noon, kumusta yung naging security setup po doon sa islang yun? Dahil alam natin, marami pong mga exclusive na mga resorts doon, nagagandahan mga resort at talagang pinupuntahan ito ng mga dayuhan. Kumusta pa yung security setup doon between the PNP and the AFP? Ayon na po kay Mayor Antalan ng Samal, ayon sa kanya, tahimik ang Samal, nasorpresa sila sa pangyayari. Mahigpit po ang seguridad dyan. Maraming mga dayuhan ang pumupunta at sinusuportahan naman po yung kapulisan doon. This is a crime situation. Ina-address po ng PNP at sinusuportahan po ng AFP ng tropa or forces sa kanilang effort. Pero sa inyong karanasan po, kung ganong mahigpit nga yung seguridad dun sa area, pero malayang nakapasok po itong mga perpetrators, ano po kayang madideduce dito dun sa nangyaring insidente na malaya sila nakapasok, walang putukan nangyari, walang resistance mula dun sa security nung resort, Captain Caber? Yan po yung challenges araw-araw sa part ng security forces. Ang mga kriminal naman ay nagbabantay ng oras at panahon
para sila ay sumalakay. Ang perpetrators, hindi naman sila nakasuot ng uniforme, sila ay nagpanggap bilang mga turista din, magaling managalog, English, bilang kanilang strategy para makapasok sila doon. Hindi naman nagkaroon ng commotion doon, at nakita sa CCTV na malaya nga silang nakapasok at nakalabas. Panghuli na lang po, Captain Caber, kumusta po yung seguridad doon sa ibang areas pa nung inyong nasasakupan? Ano pong bili ng AFP at maging ng PNP siguro para sa seguridad na rin ng mga turistang naroon at magtutungo pa dyan sa mga lugar na yan? Isa itong lessons learned sa part ng security forces ng PNP at meron pong mga coordinations between the AFP and PNP para ma-improve yung coordinations at saka yung mga actions in every situations. Sige po, maraming salamat po sa inyong oras at update, Captain Alberto Caber, tagapagsalita ng Eastern Mindanao Command ng AFP. Salamat po at magandang tanghali. Magandang tanghali po sa inyo.